So sabi niya, ayaw daw niyang magkaroon ng another EDSA. Sabi niya, dapat daw, um, yung mga government official daw should be held accountable within the mechanism provided by the Constitution. So ayaw raw niya magkaroon ng EDSA revolution, ng people power. So kaya parang, kumbaga ang inaanyo niya dito, kailangan i-convict ko talaga si Inday Sara. Kasi pag hindi ko kinonvict si Inday Sara, pag si Inday Sara ay na-acquit, baka magkaroon ng people power. Ayaw raw niyang dumating sa ganung punto. Number one, okay, mali yung konsepto niya ng people power. Okay? Unang-una, hindi ikaw ang magdidikta ligutan kung magkakaroon ng people power o hindi. It is actually the people who's going to decide if they want to come together and impose themselves against our government, our existing government. Mga tao magde-decide dyan. Mga tao magsasabi dyan. Kasi sa totoo lang, itong siligutan, ikaw, patay gutom ka sa atensyon. Your major consideration in accepting this is because it's going to give you media mileage. It's going to give you exposure. Na i-bring up mo dahil weak yung kaso mo, ligutan. Dahil weak ang kasos dyan sa impeachment trial. At hindi mo magawa ang trabaho mo, magre-resort ka into an extra legal event in order to win your fucking case. Minsan hindi mo naman kailangan na magsabi na magpaliwanag kasi syempre iba komplikado yung mga topic or whatsoever, ganyan-ganyan. But you can talk about your experience. You can talk about your very own experience. Ganon. May ano pa ano, eto maganda tong story na to. Nakausap ko tong mga Pilipino dito sa, sabi niya, alam mo Joey kung bakit gusto ko si Duterte? Kasi ginawa niya yung mga bagay na hindi namin kayang gawin as family. Yun yung sabi ng Pilipina. And she was referring to the war on drugs. Sabi niya, meron sila sa family member, addict, perwisyo na, hindi ma-rehab, nagnanakaw na, nananakit na, marami nang ginagawa masyadong mga kalokohan at katarantaduhan. At dumating na talaga yung point na ano, talagang parang, how do we get rid of this problem? Eh wala na eh, nauubos na yung pera nila na ano na, ganyan-ganyan. So sabi nga ng Pilipina, tuwang-tuwa siya nung nag-launch ng War on Drugs si PRRD. Kasi itong pamangkin niya na ito, isa sa mga naging casualty ng War on Drugs. Sinabihan na, pag di ka magbabago, ganyan-ganyan, ganito mangyayari sa'yo, MM. Hindi siya nagbago. So inabot siya ng War on Drugs. Sabi niya, alam mo, wala kaming na-feel. Alam mo, sa family namin, wala kaming na-feel. Because, ilang decades na yun na problema namin. Almost 2 decades na namin problema yung pamangkin namin na yun. Lahat kami ninanakawan, lahat kami sinasaktan, lahat kami ginagawa ng gulo, lahat kami ginagawa ng trouble, ilang beses nang labas-pasok sa kulungan. And they were thinking about things na how to solve it, but of course they would not be able to do it. Siyempre kamag-anak nila yan eh. Pero dahil nagkaroon ng intense na war on drugs na programa si PRRD, the law enforcement eventually catches on the pamangkin. Sabi niya, hindi ako sorry. Hindi ako sorry dyan. Na ganun ang nangyari sa kanya. Kami yung kamag-anak, alam namin kung gaano kalaki yung problemang idinulot sa amin yung batang yan. We cannot control the person anymore. Hindi na namin siya mapagbago, hindi na namin siya maano. And whether we like it or not, nung naging casualty siya ng war on drugs, our problem was resolved.
At malaki raw yung pasasalamat niya na hindi yung kamay nila ang nadumihan for it. That the government is the one who stood up to solve the problem for them. I think yung mga ganong story, kasi personal yung story na yun eh. If they're going to tell that story to more and more people, kapag ako na nakapag-usap kayo about politics and things like that, ganyan-ganyan, they would not be able to they would not be able to refute you. So, ayun, alam ko maraming silent, maraming yung mga hindi makapagsalita, yung ayaw ng gulo sa mga pamilya and things like that. I am praying that you would be able to find ways on how you would be able to express yourselves in such a way na mababago natin yung pag-iisip ng mga kaibigan natin, ng mga kakilala natin, dun sa mga bagay-bagay na talagang nangyari sa mga buhay natin. Ayun. Wikang Pilipino ngayon dahil alam ng Pinoy ang kalagayan niya hanggang dito lang kami. Ang hirap ng ganitong mindset. Yang mga hindi nagbabago, isang lingwahe lang makapagnido dyan, kailangan niyang makaramdam ng takot, kaya si PRRD PSYOPs talaga ginagawa. True. Amoy tayo ng Luzon pero wala pa rin ginagawa. Kumilos kayo, palubog na ang Pinas at amoy at na kayo dyan. Kung malapit lang talaga ang Vismin, matagal na yung bangag na yan. Agree ako, Joey. Parang parusa na di ka nakakawala pag may kamag-anak kang addict tapos binibaby pa ng parents at mga older sisters. Same story I told you last time, Miss Joey, but fortunately, both of my relatives are safe and that is because of PRRD. Kahit sila, they recognize their lives were safe because of PRRD kasi natakot sila. Totoo! Yung programa ni PRRD, kung addict ka at natakot ka na maging casualty, mabubuhay ka. 'Di ba? Pero kung babaliwala mo at magtatapang-tapangan nga at feeling mo mas mataas ka pa sa batas, yari ka. Ayun. Anyway, so punta lang tayo dito sa last topic ko for tonight. Ayan. Iniisip ko magpapaakyat pa ako. Hindi na muna ako magpapaakyat kasi medyo masakit pa yung lalamunan ko eh. Parang hindi pa ako makakadaldal ng mahabaan, mga 4 na oras, ganyan. Doon na nga sa 20 years na nagkamali ang mga tao bago sinipa si Marcos, uulitin pa ba natin ulit? Saklap naman yan. Anyway, itong si Ligutan, okay? Ligutan. Si Ligutan, nagkaroon siya ng speech before Rotary Club. Ayan. Pakinggan lang natin yung niya. Pakinggan yung hanash ni Ligutan dito. Kasi nakakapanginig ng laman ton si Ligutan eh. Wala pa si Sas. Sana nagbaon ka ng Lola Rem. Oo nga eh, sa totoo lang. Nakalimutan ko yan. Lola Remedios. Feeling ko nag-Lola Remedios ako, matagal nang wala to. Sipon ko eh. Daan ka dito sa Dubai, Joe. Hindi po sa Dubai dadaan yung flight ko. Eto, okay. So, eto na si Ligutan. Ayan. At the rate we are growing, I don't think, and I'm hoping and I'm praying there will be no need for that. There will be no need for that. We follow what is stated. We follow the instructions of our audit.
Exactly, sir. The Constitution provides for impeachment, so we can remove officials, President, the Vice President. We remove them through the institutional legal process. I don't want to see another EDSA, not in this lifetime. Our maturity of a nation is measured by the way we change leaders through constitutional means. I hope we will not arrive at that point. I'm hoping and praying there will be no need for that. But the pray is very important at the rate we are going. Ayan. So sabi niya, ayaw na daw niyang magkaroon ng another EDSA. Sabi niya, dapat daw, yung mga government official daw should be held accountable within the mechanism provided by the Constitution. So ayaw raw niya magkaroon ng EDSA revolution, ng people power. So kaya parang, kumbaga ang inaanyo niya dito, kailangan i-convict ko talaga si Inday Sara. Kasi pag hindi ko kinonvict si Inday Sara, pag si Inday Sara ay na-acquit, baka magkaroon ng people power. Ayaw raw niyang dumating sa ganung punto. Ayaw dumating sa ganung punto ni Ligutan. Okay? Nakakaloka to si Barbie Ligutan. Ang dami kasing layer ng mali doon sa mga premises ni Ligutan eh. Number one, okay, mali yung konsepto niya ng people power. Okay? Unang-una, hindi ikaw ang magdidikta, Ligutan, kung magkakaroon ng people power o hindi. It is actually the people who's going to decide if they want to come together and impose themselves against our government, our existing government. Mga tao magde-decide dyan. Mga tao magsasabi dyan. Okay. Sinasabi ni Ligutan na ayokong dumating tayo doon sa punto na magkakaroon ng people power kaya dapat makonvict tong si Inday. Inassume din niya na as if ang only acceptable na result ng impeachment trial para sa taong bayan ay conviction. At pag hindi nagkaroon ng conviction, pag na-acquit si Inday Sara, magwawala daw ang mga tao. Magpe-people power daw ang mga tao. I think yung ganitong klaseng yung walang prudence dun sa mga statements ni Ligutan. Yung parang ano pa naman I can imagine kung papaano nire-regard si Ligutan sa legal field. Kasi grabe yung audacity eh. You can advocate for your side. Like for example, in this case, prosecution si Ligutan, so pinaglalaban ni Ligutan na guilty si Inday Sara. Okay? Base sa mga dokumento niyang hawak, sa ebidensya niyang hawak. Okay. Now that is your fucking job. Ligutan. Amado Ligutan. Amado nga ba siya? Amado? Armado? Ang pangalan niya? Amando Ligutan. Since you took that case, since tinanggap mo ang kaso ng impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, meron kang nakita at naniniwala ka na dapat ay makonvict si Inday Sara. Ibig sabihin, base sa ebidensya na finorward sa iyo ng mga complainants dito sa kasong impeachment ni Inday Sara, naniniwala ka on your own judgment that Inday Sara should be convicted. Now, as part of the prosecution team, your job is to show to the court your evidence kung bakit dapat maging accountable si Inday Sara. That is your job. Maglabas ka ng ebidensya. Magtrabaho ka.
Nakakadiri lang yung ano, no? Nakakadiri lang yung parang, ay hindi, kailangan kong ganyan-ganyan. Kailangan, ayokong dumating sa punto na mag-people power ang mga tao, kaya talaga dapat i-convict siya, ganyan-ganyan. Then, you ask yourself, Barbie, ano ba ebidensyang hawak mo? Kasi sa totoo lang, itong si Ligutan, ikaw, patay gutom ka sa atensyon. You are doing this case not because you believe that Inday Sara should be held accountable or meron talagang maling ginawa si Inday Sara. I don't think that was your priority. Your major consideration in accepting this is because it's going to give you media mileage. It's going to give you exposure. Ang cringy, Miss Joey, kapag nagkaroon ng people power, dahil ayaw nila sa vice-presidente, pinapalabas ni Ligutan na lahat ng problema sa Pilipinas ngayon dahil kay VP Sara hayop. Correct, and it's just so stupid. Na i-bring up mo, dahil weak yung kaso mo, Ligutan, dahil weak ang kasos dyan sa impeachment trial, at hindi mo magawa ang trabaho mo, magre-resort ka into an extra legal event in order to win your fucking case. And that is just so unprofessional. In fact, kung ganyan rin pala na parang, ay, dapat ganito maging resulta, ganito ang kineso, ganyan. Eh, putang ina, ikaw abogado dito sa atin eh, di ba? O hindi ikaw ay mag-establish ng mga ebidensya mo. Bakit mo poproblemahin yung taong bayan kung magpi-people power sila o hindi? It's not your call. Hindi opinion mo ang magmamatter. Diba? Hindi man opinion ni Ligutan ang magmamatter dyan. And ako dito ako na-frustrate rin sa Supreme Court, ano? Kasi hindi pwede yan eh. Hindi pwede yan. Disrespectful sa impeachment court, disrespectful sa mga colleague niya sa depensa, kapwa niya abogado yung mga yun. Kaparehas ng mga lisensyado yung mga yun. Parehas ng mga practitioner yung mga yun. Pagkatapos, putya, isang result lang naman pala ina-expect mo. 'Di ba? And to even say, ito yung sobrang nakakadiri because a lawyer should not say this. Gusto natin na within the mechanism of the Constitution, kineso, ganyan-ganyan. Nasa mekanismo ng ating Constitution na pag ikaw ay pinagbibintangan ng isang bagay, meron kang karapatang ipagtanggol ang sarili mo. At ang resulta nitong trial na ito, observing all constitutional rights as it goes, maaari kang ma-convict, maaari kang ma-acquit. Eh bakit parang pagka-acquittal hindi matatanggap? Hindi ba dapat ang salita mo, Barbie ang salita ng bibig mong nakalip tint ay ganito, okay? The people should accept based on evidence whatever will be the result of the impeachment trial. Ganun ang abogado magsalita. Ganun magsalita ang abogado. Ako, sa nakita ko sa mga ebidensya, at ito ay papatunayan natin sa impeachment court, ilalatag natin ang lahat ng ebidensya, kineso, para mapatunayan natin ang pagkakasala ni Inday Sara. At gagawin natin to sa korte, magtutuos tayo doon. Eh bakit kailangan mong isama ang usaping people power? Na kapag na-acquit si Inday, baka magka-people power, ayaw ko yan. Kaya i-convict ko siya. Well, idiot, Ligutan. The only way for you to convict Inday Sara is to ensure that you have evidence. And the burden of proof is with you.
At ang kadiri dito kay Ligutan, yung pagsasalita niya ng mga ganto-ganto, no, alam mo kasing nagpapapansin. Alam mo talaga na parang umeeksena he is basking on the attention. Kaya nga yung legal strategy niya mainly composed of showmanship rather than substance. I mean, talaga AI? AI material ang ibibigay mo sa korte? Sounds like inciting to sedition nga, Miss Joey. Yung sinasabi niya na parang kapag hindi na-convict si VP Sara, mag-people power kayo. Correct. Diba? Kadiri, sabi ni George, matindi din kasi tong anti-Duterte, talaga may budget sila to promote their hate and narrative at kung sang event sila nakakapunta, may connections din. Ang baduy naman ng showmanship niya, ungrammatical pa, baduy. The way he talks parang cringy na. Akala mo si Trillanes na naging lawyer. Ililink nila yung duffel bag sa narrative ng isang nakakulong din. Di ba yung sub judice kasi parang pinangungunahan niya ang magiging ruling ng presiding officer sa kaso na pag hindi sumunod ang gusto niya sa resulta ng conviction. Oo. Kaya nga sa totoo lang, kaduda-duda na hindi nag-rule si Chis Escudero. Kasi supposedly, magro-rule si Chis Escudero tungkol doon sa mga, magro-rule si Chis Escudero doon sa mga involved sa impeachment trial na nagsasalita sa social media. O pumutak si Abante. 'Di ba? Pumutak si Abante, pumutak sila Adyong. Ang dami-dami sinasabi. Pati sila Kapunan. I-contempt na yan kaya hindi nag-rule si Escudero para paingayin niyang contempt na yan kaya hindi nag-rule si Escudero para paingayin niyang prosec. Ako, wala. Sa akin si Cheese parang, sige lang. Pero yung hindi pag-rule, kasi dapat pinalo na yan agad ni Cheese Nung last time na nagsalita siya, last week, I think it was Wednesday, yung sinabi ni Cheese Escudero na, ang tawag dito, may mga miyembro na ng kampo na ilang beses nang binreach yung prudence sa comment tungkol sa merits ng impeachment trial. And obvious prosecution yun. Kasi naman yung presko na very unprofessional Sino na yung question presko at saka question sa mga ginagawa ng defense, yung mga comment na parang yung mga dirty shots nila kay Attorney Ferrer, di ba? Ilang beses nila ginawa yun. But Cheese did not rule. And sino nag-benefit doon sa hindi pagro-rule ni Cheese? Diba? Tingin ko kung sabihin na natin na hindi man si Cheese yung may pakana niyan, but someone forced Cheese na, hindi, wag ka munang mag-rule diyan sa mga unethical comments ng prosecution ng prosecution lawyers. Hayaan mo lang para makabili lang tayo ng media mileage. Magkaroon tayo ng media mileage na mabash si VP. Baka last putak na yan, Miss Joey, bago mag-ruling kasi alam nilang nawawala na ng amor ng mga tao sa trial. For me, there is no other way but for Chis Escudero to rule.
Kung magro-rule si Chis Escudero, let's say sa Monday, or sa Tuesday, or sa, it's already too late. Nag-warning na siya last week eh. Hindi naman tumigil itong mga prosecution, lawyers. Gaslight nila si VP. Si VP daw ang unang subjudice nung August pa. Sobrang ingat ni VP magsalita. Gaano katotoo na buhay si Cabral? And lalabas daw siya, sabi ng isa sa mga banateros, at bawal siya, at hawak siya ng isang politiko at lalabas pag na-impeach si VP. Hindi ko alam. Parang ano na naman yan eh, yung feeling ko yung mga ganyan, yung mga ano, yung parang let's just wait for it to happen. Kasi parang feeling ko kapag kunwari may mga prelude na ganito ang mangyari, ganito ang gagawin. Lagi tayo nag-iintayan. Parang ginagawa talaga nating entertainment itong whole political circus na to. Hindi deserve ng Pilipino na lumangoy sa baha. Dapat sa mga korap na politiko lunurin sa baha. Kaya tawan-tawa ako dun sa post ni Capray. Pero ano yun, nire-share ko yun eh, yung post ni Capray Valera. Sabi ni Capray, pag ako nalunod sa baha, may kinausap na ako. Pag ako nalunod sa baha, lahat ng involved sa flood control corruption, pag ako namatay sa baha, patayin nyo rin lahat ng involved doon sa flood control corruption. Ayan, totoo to si Floren Carlo, na Miss Joey nag-warning lang si Cheese kasi nagsalita si Attorney Season kaya napilitan mag-warning. I think so. On his own, hindi niya gagawin. Magre-resign daw si ICC. Naririnig ko. Pero akin, diyan ka lang, tangina mo ka. Ibig sabihin, Miss Joey, ang gagawin ni Cheese ay moot and academic tactics, kaya tagal mag-rule. Posible. Sila ang solid tapos di naman nagpapakita sa rally. Sabi ni Tramis na. Hiyang ka na dyan, Miss Joey, mamula-mula pisngi mo. Kasi ang tawag dito, mainit dito. Miss Joey, umiiyak si Percy Sadania sa interview niya kanina sa Totoo Lang PH dahil raw inaano yung medical condition. Hindi naman, ang sinasabi lang sa'yo, iayos mo yung arte mo sa itsura mo. Percy, dami-dami mo sinasabi, ilang pangit mo naman. 'Di ba? Iayos ang mga sinasabi sa ganda. Wala pa naman siya napapatunayan bilang kongresiste eh. Kaya wala na nagtatanggol kay Hart. Dati pinagtatanggol pa ng mga DDS eh. Dapat prepared din tayo ma-elect ang designated survivor ng Dutertista politics. Action speaks louder than word. Ibang Filipino puro lang sat-sat pag-aksyon na mga takot din naman.
Ay, ito. Miss Joey, nagbigay ka po ng comment about sa sanction ng US sa ICC President. Off topic lang po. Sige. Kasi yung binigyan ng sanction ng Amerika, yung presidente ng ICC, which is a Japanese, a Japanese lawyer. So, sa akin nga, encourage natin to. 'Di ba? Yung ICC, ICC, laban kayo. Sige nga, palagan nyo nga yung Amerika. Alam nyo guys, pag-awayin natin ang ICC at ang Amerika. Pag-awayin natin, wala kayong gagawin? ICC? Ba't wala kayong gagawin? Hindi nyo kaya Amerika? Bakit? Small countries lang kaya nyo, kagaya namin? Ayaw niya ng caricature, pero yung mga picture ni VP Inday na may sakit at lustay daw, mas malala yun. So, kaya dapat, pagka kunwari may mga ganyan si Uncle Sam, may mga sinasabi niya si Uncle Sam na may mga ginagawa si Uncle Sam sa ICC, patulan natin. Push natin, pag-awayin natin yung ICC at saka yung Amerika. 'Di ba? Ayun. Hi, Ma'am Joey. Long time no watch. Busy sa work. Mga workmate panay fake news. Sabi ni Julius Carlo Piatos. Ayan. Miss Joey, ano sa palagay mo? Totoo ba na kakainin ni Boying si Martin o palabas lang? Palabas lang. Palabas lang yan. Wala nang ebidensya eh. Yung OMB case na final sa Sandigan Bayan, nag-recant na yung mga witnesses. Ano pang magiging ebidensya nun? I-dismiss ang kaso. Sa family din namin, Joey, 3 times na warning, ayaw makinig, kaya nakatikim ng prison time. Sabi ko sa kanila, di ako mag-aksaya ng pera para sa kanila, bayaran nila kasalanan nila, ngayon nakalaya na. Sabi ni Dolce Vita. Dolce Vita, maraming salamat dun sa gift mo ha. Thank you very much. Nagkita tayo sa rally sa Hague, di ba? Nung nandun si VP. Ayun. Dati deadma ako, ngayon kumukuda na ako sa mga post ng ICC. Oo. Tapos talagang i-push natin na parang Uncle Sam, go lang. Flex your muscles against ICC. Takot si Trump, ma-ICC, maduduterte siya pag hindi siya presidente. Alam mo, iba yung view ko dyan. Unang-una, yung anti-ICC stand ng US, it started long time ago. Yung Anti-Hague Invasion Act, parang 2007 pa yata siya. Hague Invasion Act. (2002) 2002 pa ang Hague Invasion Act ng Amerika. So, ibig sabihin, yan na ang stand ng Amerika. Ayaw nila sa ICC ever since. So, hindi yan yung parang, takot si Trump na ma-ICC or whatsoever. No, I think it is the American policy. Regardless who the president is, whether Democrat, Republican, or whatsoever, ayaw nila sa ICC. Ayun. And si Trump, he is doing it because he is protecting previous presidents also. Kaya sila Obama, yung mga American presidents na nag-engage sa gera, yung mga nag-commit ng crime against humanity, yan. Ginagawa niya yan in order to protect previous presidents. Ganun. I think if si Trump, if sa susunod na mga panahon, hindi si Trump ang presidente, yung susunod na presidente ng Amerika, ganun rin ang gagawin. Hindi niya papadala sa ICC si Trump. Kasi that's never the policy of the Americans. Ayaw nila sa ICC. So, no, I do not agree doon sa takot si Trump na ipa-ICC, no? Si Trump, ginagawa niya to kasi pinoprotektahan niya yung mga previous presidents.
And kapag ka nagkaroon ng bagong presidente ang Amerika, ganun rin ang gagawin nila. Hindi rin nila papadampot si Trump ng basta-basta. Ayun. Best in comment nga ako sa page ni Secretary Rubio. Naghahanda na si Mang Donald kapag natalo siya sa eleksyon kasi parang hahabulin talaga siya ng ICC pag wala na siya power. Sabi ni Audrey Stewart. Tingin ko hindi si Donald Trump ang hahabol. Maraming mga presidente ang may issue with the ICC. Kasi nga, 'di ba yung mga war na ni-launch nila, yung mga ganyan, ang daming namatay, 'di ba? Yung sa Afghanistan, I think parang meron na nga sila parang initial ano dun eh, position yung ICC dun, di lang natuloy eh. Ayun. So, tingin ko hindi lang yan yung ano, hindi lang yan yung parang selfish interest ni Trump na gusto niyang protektahan yung sarili niya dahil hindi. Ano yan, yan ang posisyon ng Amerika regardless of who's the president. Ayun. Ang ICC ma-ICU pag ginawa nila kay Trump. Kasi pagka yung ICC, mapakulong nila si Donald Trump, o tingin nyo titigil sila kay Donald Trump? Hindi oh. Ayun. Anyway, ayun lang. Hello, hello! Hi! Dito na ang aking landlady. Ang ganda naman ng flowers mo. Taray, ayan. Pinapaikot-ikot lang tayo ng gobyerno to until such time that we all know, magigising na lang tayo tapos si BBM term niya, nakita niya na iraos ni BBM ang fifth zone na wala massive outrage ng tao. Hindi pa payag ang mga citizen na ibibigay sa ICC ang president nila. Malaking sampal sa pride nila yan kapag napakulong ang ICC. Correct. Malaking sampal yun sa kanila. So regardless whether it is Trump, it is Clinton, it is Bush, or it is Biden or whoever, Obama, wala silang paki dyan. Poprotektahan nilang lahat yan. Poprotektahan nilang lahat yan. Ayun. Hindi papayag ang mga Ayun. Anyway, siya, sige na matulog na tayo. 12:31 na sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Bukas feeling ko magla-live kami ni Alvin. Ayan, feeling ko lang. Ayun. So magchika-chika tayo. Napanood niyo Senate hearing ni Risa about sa ADSU ng Tacloban shooting. Ang soft ni Risa sa radicalization, palibhasa. Talaga? Nagkaroon ng Senate hearing about dun sa About dun sa Ateneo de Zamboanga? Ang dami talaga bumabait sa ngalan ng pera. Si Mama Lenny nga bumait kay BBM. Naglalaro sila ng mahal-mahalan. Si Gotesa pa kaya, sabi ni Mikats. Correct! Teka, i-highlight nga natin to. Correct! Wala kwentong barangay, sabi ni Runner. Meron akong kwentong barangay na not so barangay kanina. Nakwento ko na sa mid part nitong live na ito. Ayun. Anyway, siya mag-e-end live na ako ha. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkita-kita tayo next time. At sa kadalamunan ko, pahinga lang muna tayo. Ayan. At minsan nagsasalita ako parang merong talaba sa lalamunan ko. Ayun. Okay, so magkita-kita lang tayo. Sa mga pink, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang presyo ng nanay niyo 500 million, mga ulul. 'Di ba? Tigil-tigilan niyo kami, presyo ng nanay niyo 500 million. Ayun. Okay, see you next time. Bye.